Puna po tayo. Pagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral sa ating confession. Nasa chapter 5 po tayo. Ang title ay Of Divine Providence. Part 3 na tayo ng ating pag-aaral dito. Pero bago natin ipagpatuloy, ay reviewin muna natin na saglit, no? Daanan lang natin ng mabilis itong mga natalakay na natin sa mga naunang paragraph ng chapter 5 na ito. Siyempre, una, pinag-aralan natin the doctrine stated. Paragraph 1 yan, no? So, dyan, pinakita natin kung ano ibig sabihin ng divine providence. Basically, anong definition ng divine providence. Then, Roman numeral number 2, the means used. Paragraph 2 yan. So, sa ilalim niya na itinalakay natin the certainty of God's decree reiterated and the certainty of God's providence asserted. So, dito po sa paragraph 2, basically ay pinag-aralan natin na bagamat ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay at soberanong kumukontrol sa lahat ng kanyang mga nilikha, at kaya niyang gawin ang anumang bagay na ibig niya, di ba? Lumikha nga siya sa pamamagitan ng pagbigkas lamang ng mga bagay na hindi naman nag-exist, no? Tulad ng sinabi niya magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So, kayang gawin ng Diyos yun na lumikha ng ginagamit lamang ang kanyang salita. Pero dito sa paragraph number 2, ay pinag-aralan natin na gumagamit din ang Diyos ng mga pangkaraniwang pamamaraan. May sinasabi nating means, no? Gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan na sabihin nating pamamaraan na alam lang at kayang gawin ng mga tao o maaring limitado sa kakayahan ng mga nilalang. Pero ginagamit din ng Diyos, no? Para maisakatuparan yung kanyang mga layunin. Kaya hindi po porket gumagamit ang Diyos natin ng mga pangkaraniwang pamamaraan, siya ay isang limitadong Diyos. Hindi. No? Kaya niyang gawin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangkaraniwang pamamaraan. Pero pinag-aralan din natin, Roman numeral number 3, no, the exemption to the rule made. So that's paragraph 3 ng ating chapter 5, kung saan pwede rin namang hindi gumamit ang Diyos ng mga pangkaraniwang pamamaraan, di ba? So, pwedeng maghimala ang Diyos, no? Sa pamamagitan ng paghihimala, the Lord is actually overriding natural law. Ano? So, yun yung sa panahon ni Elisha, di ba? Pinalutang niya yung bakal na nahulog o lumubog sa ilalim ng tubig. So, that's God accomplishing His purpose even without the use of means or even by bypassing the use of means. So, kaya ng Diyos gumamit ng mga pangkaraniwang pamamaraan, pero kaya din ng Diyos na hindi gumamit ng mga pangkaraniwang pamamaraan kung ibig niya. Ano? And in both cases, ay kayang gawin ng Diyos ang kanyang plano o layunin. So, yan ang Diyos natin. That is the God of providence. So, magpapatuloy na po tayo. So, paragraph 4 na tayo sa ating pag-aaral. And then, sa susunod na paragraph naman, yung i-explore natin sa susunod na Lord's Day. Pero ito po nakasulat sa paragraph 4, no, sa ating confession, na medyo mahaba. So, tingnan niyo po sa screen at sundan na lamang at habang binabasa ko po ito ay iisa-isahin natin yan mamaya. Sabi po sa paragraph 4, the almighty power, unsearchable wisdom, and infinite goodness of God so far manifest themselves in His providence. That His determinate counsel extends itself even to the first fall and all other sinful actions both of angels and men, and that not by a bare permission, which also He most wisely and powerfully binds and otherwise orders and governs in a manifold dispensation to His most holy ends. Yet, so as the sinfulness of their acts proceeds only from the creatures and not from God, who being most holy and righteous, neither is
nor can be the author or approver of sin. So ito po yung paragraph 4. Mahaba siya, no? Pero ang gagawin natin ay hati-hatiin natin siya sa ilang mga parte para mas maintindihan natin kung ano sinasabi ng mga sumulat ng ating confession dito po sa paragraph na ito. Again, providence pa rin itong topic, no? Divine providence. But this time, ang tinatalakay ng mga sumulat dito ay yung providence ng Panginoon at ang kaugnayan nito sa kasalanan ng tao. So that's Roman numeral number 4. Sin included in divine providence. Sin included in divine providence. Ibig sabihin, sa providensya ng Diyos, no, sa kanyang pangangalaga, sa kanyang pamamahala, sa lahat ng kanyang nilikha, kasama doon yung pag-iral ng kasalanan. Okay? Note, God's providential dealing with His creatures extends even to their sinful actions. Okay, so bagamat ang Diyos natin ay banal, no, siya ay walang kasalanan, ang lahat ng kanyang nilikha, sa pasimula, ay malinis, di ba? Walang bahid ng anumang klase ng kasalanan. Kaya lang hindi natin maiaalis na bahagi rin ng kasaysayan ng sanlibutan at ng lahat ng tao ang pagpasok ng kasalanan. So, ibig bang sabihin, kung ang Diyos ay banal, tapos pumasok ang kasalanan sa lahat ng kanyang nilikha, wala na siyang pakialam sa kanyang nilikha? Hindi. Kahit na umiiral ang kasalanan, ito'y salungat sa katangian ng Diyos sa kanyang pagiging banal, sa kanyang pagiging malinis, maging ang kasalanan ay kinakasangkapan ng Diyos para maisakatuparan kung ano ang gusto niya. So yun yung divine providence including the sinfulness of man. Ito yung nakasulat dun sa unang bahagi ng paragraph 4. Babalikan lang natin ulit. Sabi diyan, the almighty power, unsearchable wisdom, and infinite goodness of God so far manifest themselves in His providence that His determinate counsel extends itself even to the first fall and all other sinful actions, both of angels and men. So, tandaan natin, hindi lang po tao ang nahulog sa kasalanan. Diba? Maging ang malaking bahagi ng mga anghel na nilikha ng Diyos ay nakibahagi sa pagre-rebelde, no, laban sa Kanya. No, kaya po merong mga demonyo, no, si Satanas at ang kanyang mga demonyo. So sila po yung mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos, lumaban sa Diyos. No, syempre, ang naging resulta nun sa kanila, sila ay naging makasalanang mga anghel, ang tinatawag na fallen angels. And even fallen angels, no, including fallen man, no, sakop pa rin ang probidensya ng Diyos. No? So hindi po binukod ng Diyos, no, ang mga makasalanan o masamang anghel at ang mga makasalanan at masamang tao sa kanyang probidensya. Kasama sila. No? At mamaya pakikita natin dito na maging ang kanilang pagiging masama o makasalanan, anghel man o tao, kaya pa rin kasangkapanin ng isang Diyos na soberano. So hatiin natin sa ilang mga bagay ito, no, para mas maging malinaw. Una, God permits His creatures to commit sin. So pag pinag-usapan natin yung divine providence and the inclusion of sin, so ang Diyos, pagdating sa pagkakasala ng mga anghel na masasama at ng mga tao na nahulog sa kasalanan, pinapahintulutan niya ang kanilang paggawa ng kasamaan. O, tingnan natin, may mga ilang halimbawa po tayo dito. Sa unang Kronika, Kabanatang 21, talatang 2, at tatalo tayo sa talatang 7, ganito po mababasa natin. Then Satan stood against Israel and incited David to number Israel. So I think may kinalaman ito dun sa pagbibilang ng mga kalalakihan o pwedeng maging mandirigma, no, ng bayan ng Israel. But, sa verse 7,
God was displeased with this thing and He struck Israel. So hindi natin lubos na maintindihan no, kung bakit naging masama sa paningin ng Diyos yung ginawa ni David. Pero dahil sinabi ng salita ng Diyos na sa mata ng Diyos, masama ang ginawa ni David no, na pagbilang o by numbering Israel. So ibig sabihin, masama talaga yun. No? So hindi na natin dapat pagdudahan kung masama ba nun. Dahil sinabi ng Diyos na He was never pleased in doing that. So this is one account. Meron siyang parallel account doon sa 2 Samuel chapter 24, verse 1 hanggang verse 2, and then tatalon sa verse 10. Parehas na kwento to no, sa 1 Chronicles. No? Pero dito sa 2 Samuel, mayroong detalye na hindi binanggit sa 1 Chronicles. Babasahin natin. 2 Samuel 24, 1, 2, and verse 10. Sabi dito, again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and He incited David against them, saying, Go, number Israel and Judah. So the king said to Joab, the commander of the army who was with him, Go through all the tribes of Israel, from Dan to Beersheba, and number the people, that I may know the number of the people. But David's heart struck him after he had numbered the people. And David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done, but now, O Lord, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. So gusto kong pansinin niyo yung kwento dun sa 1 Chronicles, ikukumpara natin dun sa kwento sa 2 Chronicles, pero pareha siyang kwento. Pero may mga detalye na binanggit sa 1 Chronicles, pero hindi binanggit sa 2 Samuel 24. Ano yun? Observe. It was Satan who tempted David to commit the sin. No? So sa una, makikita natin, si Satan yung tumukso kay David na bilangin yung mga tao. And it was David who sinned by doing what made God angry at Israel. So si Satanas, tinukso si David para gumawa ng kasalanan, pero si David, siya yung nagkasala, sangayon sa ating kwentong binasa, at naging dahilan kung bakit nagalit ang Diyos sa bayan ng Israel. But it is God who allowed both the actions of Satan and David to happen. Napansin ninyo? Parehong passage, bagamat si Satanas, tinukso niya si David, siya yung gumawa ng kasalanan, pero yung parehong ginawa ni Satanas at saka yung kasalanan ni David, pinahintulutan ng Diyos. Diba? Kumbaga, hindi naganap yung panunukso ni Satanas kay David at hindi ito nagtagumpay at hindi rin magkakasala si David kung hindi pinahintulutan ng Diyos. So, pansinin ninyo, pati yung panunukso ni Satanas kay David at pati yung paggawa ng kasalanan ni David, sakop ng probidensya ng Diyos. No? Gino-govern ng Diyos. No? Ang Diyos ang namamahala sa mga bagay na ito. No? And then, another example, 1 Chronicles 10, 4, and then 13 to 14. No? Basahin natin. Ito naman, kwento nito tungkol kay King Saul ito. Yung kanyang kamatayan. Diba? Tingnan niyo mabuti yung mga detalye sa kwento. Then Saul said to his armor-bearer, Draw your sword and thrust me through with it, lest this uncircumcised come and mistreat me. But his armor-bearer would not, for he feared greatly. Therefore, Saul took his own sword and fell upon it. So Saul died for his breach of faith. He broke faith with the Lord, in that he did not keep the command of the Lord, and also consulted a medium seeking guidance. He did not seek guidance from the Lord. Therefore the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, the son of Jesse. Tingnan niyo mabuti yung detalye dito. Diba? So si Saul, inuutusan niya yung kanyang armor bearer na patayin siya. No, kasi ayaw niya na siya ay kuhanin ng mga kaaway at paglaruan ng kanyang katawan o lapastanganin ng kanyang katawan. Pero ayaw pumayag ng kanyang armor bearer. No? Natatakot siya. No? Natatakot siya, nasaktan niya ang hari na si Saul. Kaya ano ginawa ni Saul? Sabi diyan,
Therefore, Saul took his own sword and fell upon it. So, sinaksak niya yung kanyang sarili. No? Ng kanyang sariling espada. Pero doon sa huling bahagi ng verse 14, sabi diyan, therefore the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, the son of Jesse. Tingnan niyo yung mga detalye dito. Diba? Gusto ni Saul, patayin siya ng kanyang armor bearer. Ayon ng armor bearer, siya nagpakamatay. Pero anong sabi ng verse 14, pinatay siya ni Yahweh. Observe. Saul killed himself, but God allowed Saul to die by killing himself. Tingnan yung providence ng Panginoon. Bagamat kasalanan yung ginawa ni Saul, napatayin ng kanyang sarili, o yung kanyang pagpapatiwakal, hindi nangyari ito kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Kasalanan yung ginawa niya. Walang duda. Pero hindi nangyari yon kung hindi pinahintulutan ni Yahweh. So yun yung providence, no? Yung divine providence, no? Sa pangangalaga, pamamahala ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Pati yung paggawa ng kasalanan ng mga anghel na masasama at ng mga tao sa kanilang kasamaan, sakop ng Diyos at ng kanyang providensya. Walang nagaganap maging sa paggawa ng kasalanan na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Kaya yun ang point natin. No sinful actions of men or even angels happen without the approval of God. No? Wala pong nangyayari sa mundo na ito na lingid sa kaalaman at pamamahala ng Diyos. Kahit ang paggawa ng mga masasamang anghel at maging ng mga taong makasalanan ng kasamaan. Okay? So kaya po, hindi pwedeng sabihin hindi alam ng Diyos sa ginagawa ni Satanas. No? Hindi katotohanan yun. No? Kasi kahit ng lahat ng hakbang ni Satanas, nagagawa lang ni Satanas kung pahihintulutan siya ng Diyos. No? Kung hindi siya pahihintulutan ng Diyos, wala siyang pwedeng gawin. Natatandaan niyo yung kwento, no? Patungkol sa pagharap ni Satanas sa Diyos, patungkol sa kaso ni Job. Di ba? So sabi ng Diyos, pwede man namang bigyan ng sakit si Job, no? Pwede mo siyang pahirapan, pero ang sabi ng Diyos, hindi mo pwedeng kunin ang kanyang buhay. No? Kahit ang diablo mismo, no, hindi siya pwedeng gumawa ng anumang hakbang na hindi alam ng Diyos o walang pahintulot ng Diyos. No? So yun yung kaugnayan ng divine providence with the sinfulness of men and angels. Pero hindi lang yun. Letter B, God is not only permitting na mangyari ang paggawa ng kasalanan ng kanyang mga nilikha, pero letter B, God is actively involved in governing their sin. No? God is actively involved in governing their sin. So hindi niya lang pinapahintulutan na gumawa sila ng kasamaan. Pero kahit yung kanilang paggawa ng kasamaan ay pinamamahalaan ng Diyos. No? Hindi po yan parang nakawala sa kontrol ng Diyos o kaya naman ay lingid sa kaalaman ng Diyos. Hindi. Pati yung kanilang execution ng kanilang paggawa ng kasamaan o kasalanan ay pinamamahalaan ng Diyos. Sabi dun sa ating confession, and that not by a bare permission, hindi lang po pinapahintulutan ng Diyos, which also He most wisely and powerfully binds, and otherwise orders and governs in a manifold dispensation to His most holy ends. So hindi niya lang pinapahintulutan na gawin nila yung kanilang kasalanan, yung diablo at ang kanyang mga alipores ay manukso, no? Mang-tempt, at ang mga tao naman na mahulog sa kanilang temptation at magkasala, but even their sins or the execution of their sins ay pinamamahalaan ng Diyos para sa kanyang banal na kalooban. Halimbawa, 2 Kings chapter 19 verse 28. Because you have raged against me, and your complacency has come into my ears, I will put my hook in your nose and my bit in your mouth, and I will turn you back on the way by which you came. So, ang tinutukoy po dito sa 2 Kings 19:28,
ay yung haring si Sennacherib, no? Isa siyang Assyrian king, no? Para bang sa panahon kasi na ito, yung Kingdom of Assyria, sila yung superpower na bansa. Sila yung makapangyarihang bansa. So iniisip ni King Sennacherib dahil siya yung makapangyarihang bansa, siya yung pinakamalakas na hari, kahit ano ay pwede niya nang gawin. Ano? Kahit ano ay pwede niya nang pagpasyahan, kuhanin, wasakin, no? Proteksyonan. Kung ano yung ibig niya, yun ang gagawin niya. Pero sabi ng Diyos, hindi. No? Sabi ng Diyos, I will put my hook in your nose and my bit in your mouth. Ibig sabihin, no? Kahit na yung mga bagay na ito, sarili mong pagpapasya, sarili mong kagustuhan, pero pinamamahalaan ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay in control of everything na ginagawa nitong masamang hari na ito. Kaya pwede nating sabihin na ginagawa ng hari na ito yung ibig niya, o sabihin natin yung expression ng kanyang kasamaan bilang isang hari na hindi naniniwala kay Yahweh, pero ang lahat ng kanyang ginagawa, pinamamahalaan ng Diyos. Kumbaga walang ginagawa itong hari na ito na hindi magko-contribute dun sa accomplishment ng kalooban ni Yahweh. Observe, God does not simply sit by and passively permit the sin of the king of Assyria called Sennacherib, but He actively restrains it by actively ordering and governing it. Okay, malaya si Sennacherib na gawin ang gusto niya, pero nililimitahan lang ng Diyos ang kaya niyang gawin doon sa mga bagay na magiging contributive sa paggawa ng kanyang kalooban. Gumagawa si Sennacherib ng masama laban sa bayan ng Israel, pero yung ginagawa ni Sennacherib na yon na masama sa bayan ng Israel, pinapahintulutan ng Diyos sapagkat kasama yun sa kanyang layunin para disiplinahin at dalin sa tamang daan ang bayan ng Israel. Kita mo, gumagawa ng masama yung hari para sa kanya, malaya siyang ginagawa yung lahat ng gusto niya, pero hindi niya alam yung Diyos na lumikha ng lahat, pati yung kanyang ginagawang masama, pinapamahalaan ng Diyos. Nang sa gayon, ang magiging epekto nito, hindi sa lubusang ikawawasak ng bayan ng Israel, no? Kundi sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, madisiplina ng Diyos ang bayan na ito, no? Maalala siya at ang kanyang tipan sa kanila, magsisi at humingi ng tulong sa kanya. So in the end, bagamat gumagawa ng masama itong evil king na ito, ina-accomplish naman ng Diyos yung kanyang purpose. That's divine providence. Diba? Another example, Isaiah chapter 10, verses 6 to 7. Tungkol din to sa isang Assyrian king. Sabi diyan, against a godless nation I send him, and against the people of my wrath I command him to take spoil and seize plunder, and to tread them down like the mire of the streets. But he does not so intend, and his heart does not so think, but it is in his heart to destroy and to cut off nations, not a few. Ano ibig sabihin ng mga talata na ito? Itong hari ng Assyria na ito, yung motive niya, wala siyang ibang gusto kundi ang manakop, magnakaw, mangkamkam, 'di ba? Manamantala sa mga tao na kanyang tinatalo. Pero, ang sinabi ng Diyos, kahit na ganyan ang kanyang masama, ang kanyang masamang balak, maging ang kanyang puso at ang intention nito, hindi niya ginagawa ang lahat ng ito na hindi pinamamahalaan ng Diyos. No? Kahit yung kanyang mga ginagawa, yung actual na resulta ng kanyang mga ginagawa ay masama, kahit yung mga masasama na yon na resulta ng kanyang kasalanan, ginagamit ng Diyos para maisakatuparan ng kanyang mabuting layunin. Now, observe, the Assyrian king's motive was sinful, but it was Yahweh who was actively involved in allowing his actions in order to accomplish his purposes in the end. Diba? Sa isip ng hari na ito, no, sa kanyang puso at sa kanyang paningin, lahat ng ginagawa niya, yun yung gusto niya. Lahat ng ginagawa niya, kahit na gusto niya, at masama yung ginagawa niya, nakikinabang siya.
nangangamkam siya, maaring pumapatay siya ng marami. Pero hindi niya alam, yung lahat ng ginagawa niya na yon, pinapahintulutan ng Diyos at pinamamahalaan ng Diyos para yung maging resulta sa huli, mabuti. Ganyan ang Diyos. No? Ginagamit niya kahit yung kasamaan ng mga tao. Ginagamit niya kahit yung kaguluhan sa mundo. No? Para isakatuparan yung nais niya. Kaya magandang ipaalala natin sa sarili natin sa pamamagitan nitong topic na ito ng divine providence and the inclusion of sin. Diba sa mundo natin yan, sa Pilipinas, pagka nanonood ka ng balita, nakikita mo puro kaguluhan, diba? Sa Senado, nagbabarila. Nagtataguan sila doon. No, hindi mahuli yung dapat hulihin. No, kasi yung isang grupo gusto hulihin siya. Yung isang grupo gusto proteksyonan siya. So hindi natin alam sa loob mismo ng Senado, walang pagkakaisa. Tapos ilabas mo pa yan sa nangyayari sa bansa natin, di ba? Yung presyo ng mga petrolyo, hindi pa rin nagbabago, taas, baba, pababa ng konti, tataas ng marami, no? Tapos yung mga issue tungkol sa corruption, hindi pa tapos yung issue sa flood control, no? Tinatabunan na naman ng ibang mga issue na parang hindi naman mabuti, masama din. No? Ngayon, ano iisipin mo? Ano na bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba ang bansa natin ay talagang wala ng patutunguhan, chaotic? Ngayon, babalik kami pinag-aaralan natin, hindi. Kahit yung mga nangyayari na yan sa paligid natin, corruption, diba, pananamantala, pag-aaway, kaguluhan, kawalan ng pagkakaisa ng mga pinuno, pinapahintulutan na niya ng Diyos kasi sa huli, tutuparin at i-accomplish ng Panginoon yung mabuti niyang layunin. Siguro hindi natin muna naiintindihan sa ngayon kung ano yung magiging resulta ng lahat ng mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos kasama yung masasama. Pero magtiwala tayo, pinapakita sa atin ng mga passages na ito, kahit nga yung mga masasamang hari noon, pinapayagan ng Diyos gumawa ng kasamaan, pero pinamamahalaan niya at ang magiging resulta pa rin sa kahuli-hulihan ay ang mabuti niyang layunin. Another example, Genesis 50 verse 20. Ito, pamilyar tayo, di ba? Mula sa NIV. Yan ang sabi diyan. You intended to harm me, nagsasalita si Joseph, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Lahat ng pinagdaanan ni Jose, wala kang masasabi na maganda. Diba? Mula sa kanyang mga kapatid na sinaktan siya, hinulog siya sa balon, binenta siya para maging alipin. Diba? Tapos niloko yung tatay nila, pinalabas na siya ipatay na. Hanggang sa dalhin siya dun sa Egypt, naging empleyado siya ni Potiphar, no? Pinagbintangan ni Mrs. Potiphar, nakulong siya ng matagal, nakalimutan siya, at nanatili siyang nakakulong ng matagal, no? Hanggang sa naalala siya, bago siya naalala, ang tagal-tagal na panahon, ang kanyang pinagdaanan na puro kahirapan. Pero anong nangyari dito? Genesis chapter 50 verse 20, anong sabi sa atin? Bagamat kayo, gusto niyo akong saktan sa lahat ng ginawa ninyo, anong sabi niya? Ang Diyos naman, sa kabilang banda, meron siyang ginagawa na mabuti. He is allowing all of these things, even these evil things, na mangyari sa buhay ko so that He can accomplish good, including the saving of many people. Kita mo? Kahit na po yung masasama at masasakit, no, na pinagdaanan ni Jose, pinahintulutan ng Diyos at ang totoo, pinamamahalaan ng Diyos para gawin yung gusto niya. Kaya huwag po tayo mawala ng pag-asa na parang wala na yata nangyayaring matino sa mundo. Puro na yata kaguluhan. No? God is in control, no? And in His providence, He is even using all of these things para i-accomplish ang kanyang purpose, even those evil things. Observe. Dito sa Genesis 50 verse 20, Joseph's brothers committed acts of sin which were intended for his destruction and for which they were responsible, yet God used these very acts, evil acts,
for the realization of His plan for His people. Diba? Evil things done against Joseph, pero hindi nangyari yun kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Pero kaya pinahintulutan ng Diyos, hindi para wasakin si Jose, kundi para kasangkapanin ang buhay ni Jose para magligtas pa ng mas maraming mga buhay na nasa panganib. So, ganun ang Diyos natin, no? Marunong ang Diyos, no? Bagamat parang sa tingin natin, wala nang kaayusan, chaotic, no? Parang walang direction. Pero hindi. As long as God is God, and as long as God is sitting on His throne, everything will be properly governed in His providence para i-accomplish ang kanyang good purposes. Kaya ang point natin dito, all sinful actions of men happen because God governs and orders them to fulfill His good plans. Wala pong kasamaan na mangyayari, walang kaguluhan na magaganap, walang trahedya na mangyayari kung hindi pinahintulutan ng Diyos. At pinahintulutan ng Diyos sa mga ito dahil meron siyang mabuting layunin sa huli. Okay? Paulit-ulit ko sinasabi, hindi natin talaga maintindihan muna agad sa umpisa yung layunin ng Diyos eh. Maintindihan natin yan, madalas pagtapos na lahat. Tingnan mo sa kwento ni Jose, hindi naman alam ni Jose lahat na mangyayari yun eh. Na magiging pangalawa siya sa Pharaoh. Diba yan ang binabasa natin sa ating public reading ng scripture. Hindi niya naman alam lahat na magiging makapangyarihang pinuno siya sa huli eh. Ano? Naintindihan niya ng lahat yon doon na sa huli. Ano? Pero nung umpisa, hindi niya naintindihan. Siguro masama ang loob niya dahil sinaktan siya ng kanyang mga kapatid. Diba? Binenta siya para maging alipin. No? Siya ay pinagbintangan. No? Siya ay nakulong at nalimutan. Masakit lahat sa kanya yon. No? Siguro nung mga panahon na yon, na pinagdadaanan yun, hindi niya naiintindihan kung bakit. No? Pero nung narating niya na yung huli, tapos binabalikan niya yung nakaraan, sa kanya lang naiintindihan. Na pinapahintulutan din pala ng Diyos lahat ng masasama na karanasan, kasama ng kasalanan, para maisakatuparan yung kanyang layunin. Diba? That's divine providence. Okay? Letter C, and this is the last. So nakita natin, God permits His creatures to commit sin. Pangalawa, God is actively involved in the governing their sins. Pangatlo, God permits and actively governs sin, but He is not the author of it. Bagamat pinapahintulutan ng Diyos na ang diablo ay manukso para ang tao ay gumawa ng kasalanan, bagamat pinapahintulutan ng Diyos ang tao gumawa ng kasalanan, no? Yung kanilang kasamaan, gawin nila, pero hindi ibig sabihin nun, siya ang dahilan ng kanilang kasalanan. No? Bagamat pinapahintulutan ng Diyos na mangyari ang kasamaan, mangyari ang kasalanan, hindi ibig sabihin na siya ang author ng sin. No? Ano nakasulat dun sa ating chapter 4, sa huling bahagi? Sabi diyan, yet so, as the sinfulness of their acts proceeds only from the creatures and not from God, who, being most holy and righteous, neither is nor can be the author or approver of sin. Naging maingat yung mga sumulat ng confession. Pagamat sinasabi nila na, oo, pinapahintulutan ng Diyos na gumawa ng kasalanan ng tao. Pinapahintulutan ng Diyos na gumawa ng kasalanan o kasamaan si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Pinapahintulutan niya sa kanyang pamamahala kahit ng mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, iisipin na natin na dahil pinahintulutan ng Diyos, gusto niya na gumawa sila ng kasalanan o gusto niya na gumawa ng kasamaan ang mga tao, maging ang mga anghel. O pwede sabihin na dahil pinapahintulutan ng Diyos ang kanilang kasamaan, siya yung dahilan kung bakit may kasamaan. Siya yung dahilan kung bakit may kasalanan sa mundo. Hindi. No? Totoong sa kanyang probidensya at sa kanyang pagiging soberano ng Diyos, pinapahintulutan niyang mangyari yung kanilang kasalanan, pero hindi ibig sabihin, pwede nating sabihin na siya yung dahilan kung bakit ang kasalanan yung umiiral sa mundo na ito. God is not the author of sin. Sabi nga dito, He is not just the author, He is not the author and even approver
of sin. No? Pinapahintulutan niya mangyari, pero hindi ibig sabihin, kalooban niya na mangyari yun. No? Ginagawa ng mga masasamang anghel na dali ng mga tao sa kasamaan, ginagawa ng mga tao ang kanilang kasalanan sa kanilang sariling kagustuhan. No? Pusa nilang ginagawa yon. At hindi sila inuudyukan ng Diyos na gawin yon. Ayaw nga ng Diyos na gumawa sila ng kasalanan, di ba? Ayaw ng Diyos na sila'y sumuway. Pero, ginagawa pa rin nila. Bakit? Kasi gusto nila yun eh. Kalikasan nila yun eh. No? At responsibilidad nila kung ano man ang kanilang kasamaan na ginagawa. Pero hindi natin pwedeng sabihin, ang Diyos ang dahilan kung bakit may kasalanan. No? Hindi. Tingnan niyo yung mga talata na ipapakita ko sa inyo. Habakkuk chapter 1 verse 13 dito sa NIV. Anong sabi niya? Tinutukoy ng propeta si Yahweh. Sabi niya, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. So si propeta Habakkuk, sabi niya kay Yahweh, hindi mo nga matingnan ng kasalanan eh. Hindi ka nga gumagawa at hindi mo kayang i-tolerate ang paggawa ng kasamaan. No? Sa James chapter 1 verse 13, sa New Testament naman, anong sabi diyan? Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, kaya ako nagkakasala kasi dahil sa Diyos. No? Hindi pwedeng sabihin yun ng isang tao. Kasi ang Diyos, hindi siya pagmumula ng anumang kasamaan at hindi niya tutuksoyin ng sino man na gumawa ng kasamaan. Sapagkat siya ay Diyos na banal. Diba? Salungat sa pagiging banal ng Diyos ang kasalanan. Salungat sa pagiging banal ng Diyos ang kasamaan. No? Hindi pwedeng sabihin ng tao, kaya ako gumagawa ng kasamaan kasi ang Diyos ang nagtutulak sa akin na gumawa ng kasamaan. Hindi. Kung gumagawa tayo ng kasalanan, no, huwag nating sisihin ng Diyos. Kung gumagawa tayo ng kasalanan, gusto natin yun eh. No? Pinili natin yun. No? Kahit na nga binababalaan tayo na huwag nating gawin, ginagawa pa rin natin. Bakit? Kasi gusto natin. No? Lumalabas yung kalikasan natin, no? Na masama at lumalaban sa kagustuhan ng Panginoon. Pero huwag natin kailanman isisisi sa Diyos ang ating kasalanan. And then last verse, 1 John chapter 2 verse 16. Ano sabi diyan? For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. No? Sinasabi sa atin diyan, no, yung lahat ng uri ng kasalanan sa mundo na ito. No, sinamarize ni John sa atin sa tatlo, desires of the flesh, desires of the eyes, pride of life. Yan pwedeng i-categorize ang lahat ng kasalanan sa mundo na ito. Ang sabi niya, is not from the Father. So walang anumang klaseng kasalanan na mula sa Diyos. No, yun ang sinasabi ni Juan. But it is from the world. No? Tinutukso tayo ng sanlibutan na ito, tinutukso tayo ng Diablo na siyang Panginoon ng sanlibutan na ito, na gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa pita ng laman, 'di ba? Sa pita ng mata at maging sa ating kahambugan o kayabangan. Pero hindi kailanman ng Diyos. No? Hindi kailanman ng Diyos. Huwag natin pipilitin na Diyos ang dahilan. Tayo ang dahilan kung bakit tayo pumipili ng kasalanan. Observe. The passages showing the presence of sin does not prove that God is the author of it. Rather, it establishes the fact that God is separate from them. No? Lahat ng mga talata na ito, Old Testament, New Testament, na sinasabing mayroong presence of sin, may kasamaan sa mundo, may kasalanan ng mga tao, may ginagawang kasalanan ng demonyo at ang kanyang mga kampon, lahat yan nagpapatunay na hindi natin pwedeng isisi sa Diyos. No? Kasi kung pagmamasdan mo mabubuti yung source, di ba? Yung temptation, sinong source? Si Satan and his demons. Yung pita ng laman, pita ng mata at yung kayabangan ng puso. Sinong source niyan? Yung tao. No?
Pinapatunayan lahat nito eh. Yung mga talata kanina, yung pagiging masama ng Haring Sennacherib at yung hari ng Assyria sa kanilang pagmamalupit, sa kanilang pangangamkam. Kanino galing yung kasama nila? Sa kanilang puso. Hindi sa Diyos. Di ba? Pinapatunayan nga na hindi ang Diyos ang pinagmulan, kundi ang tao at ang sanlibutan ang pinagmulan ng kasamaan. Assertion natin dito, God's providential governing of all things extends even to the sin of angels and men, but God is not the author of sin. Both are true, but very difficult to reconcile. Mahirap nating maunawaan ng lubos yung issue ng bakit may kasamaan sa mundo? Bakit gumagawa ng kasalanan ng tao? At bakit hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos? Ano? So, totoo na mayroong kasalanan sa mundo at ang dahilan ng kasalanan ng mga ito ay tao at maging ang mga demonyo, pero hindi natin pwedeng sabihin na kailangan may kinalaman din ng Diyos dyan. Now, hiwalay ang Diyos sa paggawa ng kasalanan ng mga tao at ng mga masasamang anghel dito po sa mundo na ito. No? Totoo na may kasalanan ang mga tao at may kasalanan ng mga demonyo at sila yung pinagmumulan ng kasamaan sa mundo. Totoo rin naman na ang Diyos ay walang kasalanan at hiwalay sa anumang uri ng kasalanan sa mundo. Parehong totoo yan. Pero kung pipilitin ang isip natin na pagkasunduin itong dalawang ito, mahirap eh. No? Basta sinabi sa atin at itinuro sa atin sa Biblia na totoo na hindi ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan at hindi niya nais ang kasalanan, pero pinapahintulutan niya mangyari ang mga ito. Totoo yun eh. No? Dahil nakita natin sa mga talata na sinuri natin kanina. Point. At dito ako magtatapos. We may not understand why God governs and orders sin, but He is the author, He's not the author of it, but both are supported by Scripture. Therefore, we must believe both. No? Minsan, kailangan nating tanggapin ito, no? Hindi natin kayang ipaliwanag ang lahat. Hindi natin kayang ipaliwanag ang lahat. Itong isip natin, hindi siya ganun kalakas, no? Para maunawaan ang lahat ng katotohanan na nangyayari sa mundo. Minsan mga karanasan natin sa buhay, di ba, hindi natin may ipaliwanag ba't nangyayari. No? Kaya nga nagkakaroon tayo ng kalungkutan, ng panghihina. No? Kasi kahit anong pilit mo na ipaliwanag bakit nangyari, hindi mo kaya ipaliwanag. No? Pero totoong nangyari. No? At alam natin na ang Diyos sa kanyang pagiging soberano, sa kanyang divine providence, kasama yun sa kanyang pinamamahalaan at pinapahintulutang mangyari kasi meron siyang mabuting purpose sa huli. No? Hindi natin maintindihan lahat eh. Siguro pag dumating na yung Panginoon, no, pagka tinanggal na ng Panginoon yung kasalanan natin, nandun na tayo sa bagong langit at bagong lupa, siguro, mauunawaan na natin pag ipinaliwanag sa atin ng Panginoon lahat. Pero ngayon, hindi pa. No? Pero hindi naman natin kailangan ipaliwanag lahat at maintindihan lahat para paniwalaan. Diba? Hindi natin kailangan mailagay sa equation na may equals para maintindihan natin, ganun pala. Para paniwalaan. Ako, simple lang ang aking gustong iwanan sa inyo pag may kinalaman sa issue na ito. Kung sinabi ng Diyos na gano'n sa Biblia, totoo yun. No? At dapat nating paniwalaan. Kung sinabi ng Diyos sa Biblia na hindi siya ang pinagmulan ng kasamaan, paniwalaan natin yun. Sinabi ng Diyos na ang Biblia ay banal, no? At walang anumang kaugnayan sa kasamaan at kasalanan, ng tao man o masamang anghel, paniwalaan natin yun. Kung sinabi ng Biblia na ang lahat ng kasamaan sa mundo na ito ay gawa ng tao, mula sa kanyang puso, sa kanyang isip, kaya nangyayari, paniwalaan natin yun. Diba? Kasi yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Ano? Hindi natin kailangan na, alam mo yun, paliwanag natin lahat, no, from the very beginning, why it ended like this in the end. No? Baka hindi pa tapos yung buhay mo, o tapos na yung buhay mo, hindi mo man nakukuha yung solusyon doon sa tanong mo.
No? Marami pong mga tao na matay na, kinamatayan na yung mga bagay na hindi nila naiintindihan. No? Kasi may mga bagay talagang limitado na hindi natin kailangan maintindihan. Lalo na itong issue ng sin and evil. Bakit may kasamaan sa mundo? No? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa mundo? Hindi natin may papaliwanag yan. Pero hindi natin din pwedeng itanggi na totoo. So anong pinakamagandang paliwanag na dapat nating tanggapin? Sabi ng Biblia, ang Diyos na lumikha ng lahat, siya ay soberano at sa kanyang probidensya, pinamamahalaan niya, pinangangasiwaan niya kahit ang kasamaan ng mundo na ito at ng mga tao, maging ng mga masasamang anghel para isa katuparan ng kanyang mabuting layunin sa huli. Yun ang paniwalaan natin, yun ang tanggapin natin. Okay? Questions? Hanggang dyan lang muna tayo sa paragraph 4, no, ng topic na ito. Kasi kung dadagdagan pa natin yan ng marami pang mga detalye, baka mas lalo natin hindi maintindihan. Mas lalo tayo ma-confuse. Okay? So, I would like to leave this paragraph at that, no? That in divine providence, sin is included. No? And God is governing and ordering and managing even the existence of sin in this world to accomplish His own good, holy purposes. Okay? Question. May katanungan ba kayo? Sasagutin natin kung may sinasabi ang Biblia. Tungkol doon. Kung tanong nyo ay walang sinasabi ang Biblia, hindi na masasagot. Tanong. Baka may tanong kayo tungkol sa kasamaan, pag-iral ng kasamaan, paguluhan sa mundo. Hindi lang ako tatanungin kung bakit nakikihalo si Trump sa giyera ng Israel laban sa Iran. Hindi ko masasagot ang tanong ninyo. Question? Ha? May tanong ka o comment, Bami? Ha? Komplikado? Mahirap intindihin? No, simple na naman no? Lahat na nangyayari sa mundo na ito, kasamaan, kasalanan, gawa man ng mga anghel o tao, pinapahintulutan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin siya ang dahilan. No? Sa kanyang pagiging soberanong Diyos, kasama yun sa kanyang minamanage sa kanyang creation, sin, and the evil things and evil thoughts, no? Evil plans ng mga tao, evil actions ng mga tao, kasama yun sa kanyang minamanage, kinokontrol, kasi ginagamit niya para ma-accomplish yung purpose niya sa huli. Diba, example nga, yung sa buhay ni Joseph, pinahintulutan niya lahat ng kasamaan na yon sa buhay niya. Kasi sa huli, gagamitin ng Diyos ang lahat yon para maging vice pharaoh si Joseph. No? Sa Acts chapter 2, pero din binanggit doon na ang Panginoong Hesukristo ay pinako sa krus ng mga masasamang tao hanggang sa siya ay mamatay. Pati yun, pinahintulutan ng Diyos na ang Panginoon ay saktan, pahirapan, ipako sa krus at patayin ang mga masasamang tao. Pinahintulutan ng Diyos para maging tagapagligtas siya ng mga makasalanan. Pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan na yun na mangyayari sa kanyang bugtong na anak para maisakatuparan niya yung plano niya na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, maligtas ang marami. Diba? Kasamaan yun. Siguro kung tayo yun, paglalaban natin yung anak natin para hindi siya masaktan, no? Para hindi siya mamatay. Pero ang Diyos Ama, hinayaan niya yung kanyang anak na mamatay. Hinayaan niya na saktan ng mga masasamang tao. Bakit? Kasi sa pamamagitan nun, magiging tagapagligtas siya ng mga makasalanan. Ganyan din yung tinuturo dito, no? In divine providence, God permits and
governs sin, no? But He's not the author of sin. Pero sa pamamagitan ng mga sin na ito na pinapahintulutan niya mangyari, ina-accomplish niya yung kanyang purpose. Okay? Question? Ganun na lang natin pasimplihin kasi pag pina-complicate pa natin, mas mahirap intindihin. Marami ng mga philosophers and mga intelligent people ang napraning dito sa topic na ito eh. So huwag na natin dagdag yung sarili natin. Nagawin na lang nating simple yung ating lesson from this particular teaching ng ating confession. But this is not the end. Meron pang chapter 5, chapter 6, chapter 7. Try natin pag-aralan yung next Lord's Day. Okay, so magpapahinga na muna tayo. It's already 3 o'clock. Pahinga na muna tayo. And then, babalik tayo para sa ating worship service mamaya-maya lamang. Maraming salamat po.